Nadadawit sa gulo aktres na si Rian Ramos at mga kaibigan niyang sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Inaakusahan sila ng pagbubugbog sa dating driver ng aktres. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, ano raw ang punot dulo ng gulong ito? Bigli bumalik sa tanggapan ng NBI si alias Totoy, ang nagpakilalang driver ng aktres na si Rian Ramos. Yan ay para panumpaan ang kanyang salaysay laban sa dating amo at mga kaibigan niyang beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Nahaharap ang tatlo sa reklamong torture at illegal detention. Kwento ni alias Totoy, kinulong siya umano ng 3 araw sa condo unit ni Ramos sa Makati mula noong January 17. Yan ay matapos ninakaw niya raw ang mga pribadong larawan ng aktres. Sa ngayon ay dawit din sa reklamo ang 2 bodyguards at 2 pulis Makati. Kumakalap na ang NBI ng mga ebidensya kaugnay sa reklamo ni alias Totoy, gaya na nga ng mga CCTV footage sa lugar kung saan mismo nangyari ang sinasabing illegal detention at torture. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI spokesperson Palmer Malyari. Today, our agents went out to validate the statements, coordinated with the condominium officers in order to secure CCTV. We will also be going to the telcos to secure any evidence of the communication, etc. And magkakaroon din ng coordination with the local police. So basically is validation and fact-finding muna. At Gio, may payag na ba ang grupo ni Rian Ramos sa isyong ito? Jiggy, pinabulaanan ng kampo ni Ramos, D. at Panlilio ang salaysay ng paratang laban sa kanila. Questionable at gawa-gawa lang umano ang salaysay ng dating driver. Ito, pakinggan naman po natin ang pahayag ng kanilang abogado. Wala siyang medical certificate na mapapakita na meron siyang mga injuries. Kasi yung allegations niya is sinipa, sinuntok sa katawan. Pero nung tinaas niya yung t-shirt niya doon sa interview kagabi na napanood namin, malinis yung katawan niya. Parang incredible to be able to jump at the 39th floor, tapos bababa ka ng 25, tapos wala ka kahit anong injury. So, para sa akin, hindi siya credible na statement para would substantiate any case against our client. Jiggy, dagdag pa ng kampo ni D, wala raw sa Metro Manila ang beauty queen noong January 17 o ang araw kung kailan nagsimula ang torture at illegal detention. May matibay daw na katibayan sina D na nasa Iloilo ang beauty queen para dumalo nga sa Miss Iloilo pageant. January 18 na raw bumalik sa Metro Manila ang beauty queen. Jiggy. At Gio, ano nakikitang motibo ng grupo ni Rian Ramos dito sa ginawang pagrereklamo ng kanyang dating driver? Sa ngayon, ang nakikita nilang motibo ay paghiganti dahil nga kinasuhan ng qualified theft itong driver. Pero sa ngayon, balak namang magsampa din ng kaso ng kampo ni Ramos laban kay alias Totoy. Libel ang posibleng isampa nila. Magsusumite din daw sila ng kontra salaysay sa NBI sa oras na makuha na nila o matanggap na nila ang kopya ng subpoena. Pakinggan naman po natin ulit itong pahayag ng abogado ni Ramos. Actually, mahal na mahal Rian yung driver na yun. So parang, they're very disappointed but also surprised. But syempre, hindi natin maiiwasan na meron ding daramdaman silang paggalit or ano man. Kasi nga, this will be very damaging also to the reputation. Jiggy, sinubukan natin muling hingan ng pahayag si alias Totoy pero pagsamantalang tumanggi muna silang humarap sa atin kanina sa tanggapan ng NBI. Jiggy, balik sa iyo. Yan po ulit ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.